narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Curly Discaya at 3 dating DPWH engineers na nakadetine sa Senado hindi pinayagang lumabas ngayong Pasko. Philippine Ports Authority nakapagtala ng record-breaking na higit 30,000 mga pasahero, mga biyahero sa iba't ibang terminal. Patuloy sa pagdagsa, Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. Tumagal ng halos 2 oras. Sa MBC TV correspondents, seguridad sa Northern Samar mas hinigpitan sa gitna ng pagdagsa ng mga tao ngayong holiday season. Sa MBC TV Sports, World Tennis Association ranked number 54 na si Janice Jen posibleng sumali sa kauna-unahang WTA 125 tournament sa Manila. Sa showbiz pattern, Pia Wurtzbach nagbalik tanaw sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe. 1 dekada na ang nakalipas. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magpapaskong nakapiit sa Senate Detention Facility ang ilan sa flood control personalities na sina Curly Discaya at dating public works engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito'y kahit pang ilan sa kanila ay nangako na hindi umano tatakas at magtatago sa batas. Tinutukan yan ni Jackie Resho. Tinanggihan ng Senado ang hiling na Christmas furlough o pansamantalang paglabas mula sa detention facility ng Senado sina Curly Discaya at dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Senate Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, inaprobahan ni Senate President Tito Soto ang kanyang rekomendasyon na pagtutol sa naturang temporary leave. Ito'y dahil sa banta sa kanilang seguridad lalo't posibleng magkaroon na ng warrant of arrest laban sa kanila. Nakadetain ng 4 sa Senado simula pa noong Setyembre matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling o pag-iwas sa mga tanong ng mga mambabatas sa gitna ng pagdinig tungkol sa investigasyon sa flood control scandal. Matatandaan namang sinabi ni Atty. Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng Pamilya Discaya sa DZRH, na kamakailan lamang na sumulat sa Senado si Curly Discaya at ang kanyang anak para pansamantalang mapalaya kahit ngayon lamang Pasko, at ipinangakong hindi siya tatakas at handa umano siyang isurrender ang kanyang pasaporte maging ang pagharap sa anumang kasong ihahain laban sa kanya dahil sa flood control scandal. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang huling kasama at siyang naghatid kay Yumaong Public Works Yuse Catalina Cabral sa Bangin, kung saan ito pinaniniwala ang nahulog sa kanyang kamatayan, hindi inaalis ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibilidad na isa lang ang kanyang driver sa lie detector test. Ang detalye ng balitang yan tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miss Kay, posibleng isa ilalim sa lie detector test yung driver ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral na si Ricardo Hernandez. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ito ay kung hindi pa kumbinsido yung mga investigador sa nakuha nilang salaysay. Hindi rin kasi anya sapat na nagtutugma lamang yung ibinigay sa kanilang statement ng driver at yung mga sinabi niya sa mga panayam. Pero nilinaw ng spokesperson na kung sakali man, kailangang willing dito si Hernandez at ipagpaalam sa kanyang legal counsel. Bagamat sinasabi rin ng PNP raw na consistent yung mga injury ni Cabral sa pagpahulog, bibisitahin ulit ng NBI ang crime scene para masiguro kung tumalon ba talaga yung dating opisyal. Samantala, lumilitaw sabi ni Malyari sa paunang findings ng DILG na pagmamayari di umano ni Cabral yung tinuloy niyang Ayon Hotel at ibinenta sa isang Eric Yapa. Pero diin ang tagapagsalita ng Bureau,
Kinukumpirma pa ito ng NBI kabilang yung pagsilip sa mga dokumento, gayon din sa mga naging transaksyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Nakapagtala ng higit 30,000 record high na bilang ng pasahero ang Philippine Ports Authority o PPA sa Batangas Port ngayong holiday exodus. Sa kabila nito, nananatiling hamon sa mga pantalan ang kakulangan ng mga barko. At kung meron mang sasakyan o masasakyan, naghihintay pa raw mapuno kaya't natetenga lalo ang ibang pasahero. Narito si Kyle Bulias. Ramdam na ang Christmas exodus sa mga pantalan sa buong bansa. Nito lamang nakaraang linggo, nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero ang Batangas Port. Ayon kay Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, umabot sa higit 30,000 pasahero ang dumaan sa naturang pantalan. Ani ang peak season noon ay karaniwang umaabot sa 20 to 22,000 ng mga pasahero, pero ngayong Disyembre ay mababa na umano ang 25 to 27,000 ng mga biyahero. Bagamat sinabi ni Santiago na nakahanda ang mga tauhan ng PPA para sa dagsa ng mga pasahero, pinakamalaking hamon ngayon ang kakulangan sa barko. Sa pag-iinspeksyon ni Santiago sa Batangas Port, lumabas na may isang buong araw na waiting time ang mga pasahero bago sila makabiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Napag-alaman ding sanhi ng matagal na paghihintay ng mga pasahero sa pantalan ay ang pagbebenta nito ng open-ended na mga ticket. Hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po ay tatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority, no? At yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Balay Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Na walang date, walang oras at ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay, parang sasakay ng jeep. Pambira. Sasakay na lang po, opo. Isa sa inihalimbawa ni Santiago ang mga babiyahe sana mula sa Lucena patungong Romblon. Batay sa natanggap na report ni Santiago, maraming pasahero ang naghihintay sa Lucena ngunit walang dumarating na barko galing Romblon. Napag-alamang hindi agad bumiyahe ang barko na galing sa Romblon dahil matumal umano ang dating ng mga pasahero at mistulang naghihintay na mapuno ito bago bumiyahe. Dahil dito, iginiit ni Santiago na napapanahon na para baguhin ang Maritime Industry Authority ang kanilang umanong makalumang polisiya pagdating sa domestic shipping sector. Dagdag pa ni Santiago, oras na para buksan ang isyong ito sa foreign participation upang matugunan na ang problema sa kakulangan ng barko sa mga pantalan sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng New NAIA Infrastructure Corporation na stable pa rin ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa kabila ng buhos ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Sabi sa DZRH ni NNIC General Manager Angelito Alvarez, malaking tulong sa pagpapahusay ng passenger flow at system efficiency kapag ganitong peak season ang mga naging upgrade sa paliparan sa nakalipas na mahigit isang taon. Kabilang ang rollout ng bagong biometric immigration e-gates at passenger processing systems, gayon din ang pagbubukas ng karagdagang passenger spaces at Terminal 3, gaya ng food halls at waiting areas. Critical din anya ang close coordination ng mga ahensya ng gobyerno at private sector stakeholders sa pamamahala ng passenger surge, partikular sa air traffic flow, immigration processing, ground handling at terminal operations. Samantala naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, tigil operasyon ng ilang bus company bukas at sa mismong Pasko. Sa abiso ng pamunuan, walang biyahe ang Raymond Pabicol sa December 24 hanggang December 26 at sa December 31 hanggang January 2. Wala ring biyahe ang Kagsawa sa kaparehong ruta bukas at sa December 31. Bukas naman at sa December 31, walang operasyon ang Alps habang limitado ang biyahe ng Philtranco at Amihan sa December 24. Wala ring biyahe ang Mark Eves sa mismong Pasko. Gayon din ang Roro sa December 24 at 25 at patungong Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, walang operasyon ang Cool, CIBL at Silver Star sa December 25, 31 at January 1, samantala ang Elaville sa December 31, tigil operasyon.
Wala ring operasyon ng Diamond Star at Eastern Gold Trans sa December 24, 25, 31 at January 1 sa Visayas at Mindanao, habang ang Megabus naman walang operasyon sa Pasko, December 31 at sa Bagong Taon. Ayon kay Colleen Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, 66.67% na o 66.67% ng mga biyahe pa Bicol sa bisperas ng Pasko ang fully booked o punuan na. Nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano sa Negros Occidental nitong Lunes ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng halos 2 oras ang pagbubuga ng abo na nagsimula bandang alas 4:05 ng hapon. Umabot hanggang 900 meters mula sa summit ang ibinugang abo na posibleng napadpad sa La Carlota City, Bago City at Murcia, Negros Occidental. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon. Sa mundo ng tennis, nagpahayag ng pananabik ang Indonesian tennis player na si Janice Chen sa mga bagong oportunidad sa kanyang karera. Kabilang ang posibleng paglahok sa kauna-unahang WTA 125 tournament na idaraos sa Maynila. Narito si Matchpoint Millie Borja. Ipinahayag ng Indonesian tennis player na si Janice Chen ang kanyang pagkasabik sa lumalawak na mga oportunidad sa kanyang karera, kabilang ang posibleng paglahok sa Philippine Women's Open na gaganapin sa January 24 hanggang 31 sa Rizal Memorial Tennis Courts. Ang nasabing torneo ay magiging kauna-unahang WTA 125 event na idaraos sa Maynila. Sariwa mula sa pagkamadalo ng Team Gold sa Southeast Asian Games, sinabi ni Chen na ipinagmamalaki niya ang tagumpay at nagpapasalamat sa malaking suportang kanyang natatanggap. Sa kasalukuyan, siya ay nasa world number 54 at inamin na hindi niya inaasahan ang mabilis na pag-angat ng kanyang ranking matapos ang kolehiyo na nagbigay daan upang makasali siya sa mas malalaking torneo. Binanggit din ni Chen ang matagal na pagkakaibigan nila ng Filipina tennis star na si Alex Iyala na aniya ay magkakilala na sila mula pa noong sila ay mga bata. Parehong kabilang si Chen at Iyala sa Australian Open at nakadepende ang paglahok ni Chen sa Philippine Women's Open sa kung hanggang saan siya aabot sa nasabing torneo sa Melbourne. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Philippine National Police nanawagan sa mga LGU na magtakda ng firecracker zones. Sa MBC TV Global, pagbuo ng panibagong American Battle Navy ships, aprobado na ni US President Donald Trump. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Bilang paghahanda sa kaligtasan ng publiko sa Salubong 2026, hinimok ng pambansang pulisya ang mga lokal na pamahalaan na magtakda ng kanilang firecracker zones. Ito upang maiwasan na ang insidente ng mga biktimang napuputukan sa tabi-tabi. Pakinggan ang ulat ni Edniel Parosa. Narawagan ang Philippine National Police sa mga lokal na pamahalaan sa bansa magtalaga ng firecracker zone sa kanilang nasasakupan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon, lalo't marami ang gumagamit ng paputok at pailaw sa mga nabanggit na okasyon. Ginawa ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Dartatis Jr. ang pahayag makaraang inspeksyonin ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Nauna nang iminungkahi ng Department of Health ang pag-organisa ng LGUs ng kung tawagin ay Community Fireworks Display upang mabawasan ang mga injury buwat na hindi regulated na pagpapailaw. Sa bahagi ng PNP, binigyang diin ni Dartatis na maigpit ang ipinatutupad na pamantayang pangkaligtasan ng Firearms and Explosives Office sa FEO. Kabilang dito ang kinikailangang valid permit sa lahat ng tindahan ng paputok, tamang imbakan at malinaw na label. Ipinagpapawal din ang pagbebenta ng mga illegal, sobrang laki, sobrang bigat at imported pero walang pangalang paputok. Una nang naglabas ng listahan ng FEO ng mga illegal na paputok na may katapat na parusa kapag nahuling nag-iingat, nagbebenta o
Namamahagi ng mga ito, inatasan din ng Nartates ang mga lokal na pulisya paigtingin ang kanilang kampanya kontra sa mga nabanggit. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labing-dalawang priority bill sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang pinagtibay ng Kamara sa pagtatapos ng sesyon kahapon. 3 araw bago ang Pasko. Kabilang dito ang mga panukalang batas na inaasahang sasaklolo sa mga mahihirap, may sakit at susuporta rin sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Narito ang report ni Milky Rigunan. Pinagtibay ng Kamara sa third and final reading ang 12 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council bago masuspindi kahapon ang sesyon para bigyang daan ang Christmas break. Ilan sa mga ito ay ang AIX Bill o Assistance to Individuals in Crisis Situation para permanente nang maipatupad ang mga programa sa mga may hirap. National Reintegration Bill para maalalayan ang mga returning OFWs at ang National Center for Geriatric Health Bill para sa mas maayos na medical assistance sa mga nakatatanda. Ang 5 pang LEDAC priority bills ay tinatalakay pa ng House Committees on Appropriations at ng Ways and Means, habang 15 iba pang panukala ang dumadaan sa review ng mga kaukulang komite sa Kamara. Umaapela si House Speaker Faustino D. III sa mga kapwa mambabatas na patuloy na pagsilbihan ang mamamayan sa pamagitan ng tapat na serbisyo. Sabi ni D, ang tunay na paglilingkod sa bayan na hindi nagmumula sa posisyon o kapangyarihan, kundi ang pagpili ng Kongreso na maglingkod ng totoo at tapat. Hayaan niyo ako mag-iwan ng isang mensahe ng pag-asa. Christmas reminds us that public service is an act of love. It teaches us to nurture a culture of kindness. Ang tunay na kagalakan sa paglilingkod bayan ay hindi nagmumula sa posisyon, titulo o kapangyarihan. Ito ay nagmumula na sa kaalaman natin na may isang batang makakapag-aral at makakapagtapos. May isang pasyenteng gumaling. May isang pamilyang muling umasa dahil pinili po nating maglingkod ng totoo at tapat. Samantala, magre-resume ang sesyon sa Lunes, December 29 para ma-ratify ang 2026 proposed national budget. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang na balita bilang pagsunod sa Sabina Duces Tecum ng Office of the Ombudsman, formal nang na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang computer at files mula sa opisina ng yumaong dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mula daw po yan sa nakalipas na 10 taon. Ayon sa DPWH, pinangunahan ni na DPWH Undersecretary Nicasio Conti, Yusek Arthur Bisnar, Yusek Ricardo Bernabe III at Yusek Charles Calima Jr. ang pag-turnover. Tiniyak naman ng ahensya na makikipagtulungan nito sa mga otoridad at mga kaukulang ahensya na nagsasagawa ng investigasyon. Samantala, good news naman para sa mga kababayan nating tila nakikipagpatintero sa baha tuwing tatawid mula o papunta sa 2 malaking mall sa North Avenue, Quezon City. Plano na kasi ng Department of Transportation na magtayo ng covered walkway na magkokonekta sa 2 establishmento. Tinutukan yan live ni Val Gonzalez. Val. Iwel, asahan na ng mga pasahero, lalong-lalo na ng mga estudyante, mga manggagawa at mga mall-goers na araw-araw na dumaraan at nagtutungo dito sa Trinoma Mall at SM North ang isang mas ligtas at mas maginhawang daraanan sa pagitan ng 2 mall dito sa EDSA Quezon City. Ito'y dahil sa katado na ng Department of Transportation at Management ng 2 establishmento ang pagtatayo ng covered walkway na mag-uugnay sa 2 pinakamataong mall dito sa Metro Manila. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez,
Bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sa prioridad ang pagbibigay ng ginhawa sa mga pedestrian sa Metro Manila. Nagsagawa na ng inspeksyon ng mga opisyal ng DOTR, partikular na ang MRT 3 at nakita ang sitwasyon ng publiko. Kaya naglagay muna ng pansamantalang mga islab ng simento sa mga parte ng madaling bahain upang magbigay ng mas ligtas na daanan para sa mga commuter lalo na kapag may malakas na mga pagdulan. Sa itatayong walkway, sabi ni Secretary Lopez, i-connect ito sa tinatayong common station na magbibigay ng access sa MRT 3, LRT 1 at MRT 7. Nilip ng kalihim, hindi dapat na magtatagal ang ganitong pasagig sa mga commuters, lalo pa ang common train station at ang MRT 7 na mag-uugnay sa Metro Manila hanggang doon sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan ay nakatasda ng mag-operate sa darating na taong 2027. Para sa NBC TV Network News, ako si Val Gonzales, Viva Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Quezon City, maraming salamat, Val Gonzales. Sa ating kalagayan ng panahon, bahagyang humina ang bugso ng amihan kung kaya wala ring umiiral na shear line na nakaaapekto sa anumang parte ng bansa. Magdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan ang amihan sa bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora. Dahil naman sa bugso nito, nakataas din sa bahagi ng Batanes, northern coast ng Babuyan Islands at Ilocos Norte ang gale warning na maaring magpataas ng alon sa 2 hanggang 4 na metro, habang easterlies ang magdadala ng pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay may tsansa ng maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan dahil pa rin sa easterlies. Isa sa mga palatandaan ng Christmas season sa Pilipinas ay kung marinig mo na ang mga nangangaroling sa mga bahay-bahay. Bata, matanda at kahit hindi pa maganda ang boses mo o may kakaiba kang pakulo, perfect yan para makaipon ng aginaldo ngayong Pasko. Alamin na this, paano nga ba nagsimula ang pangangaroling sa Pilipinas? Kapag nakarinig na tayo ng mga kumakanta sa labas ng ating mga bahay at sumasayaw, mas lalo nating nararamdaman ang Kapaskuhan. Yan ang tinatawag na pangangaroling na isa na sa tradisyon ng mga Pinoy tuwing Pasko. Karaniwan itong nagsisimula pagpasok pa lang ng Burr months o sa September at mas lalong isinasagawa tuwing simula ng simbang gabi. Bahay-bahay kung ito ay gawin at grupo at ang goal, makahingi ng pamasko sa paraan man ng pera, regalo o pagkain. Sa Pilipinas, isa sa karaniwang inaawit tuwing nangangaroling ay ang Pasko ay sumapit na isinulat ng national artist na si Levi Celerio. At matapos namang mabigyan, ang inaawit ay thank you, ang babait ninyo. Nagsimula daw ang pangangaroling noong panahon pa lang ng mga Espanyol. Paraan ito ng paghingi ng aguinaldo o bonus. Sa ngayon, mas naging creative na ang paraan ng pangangaroling. May ilan na may gamit na instrumento, mic at speakers, may ilang sumasayaw at pwede ring grupo ng choir. At minsan, may pangapa-contest pa nga dito. Sa Pilipinas, isa ito sa naging paraan natin upang ipahayag ang mensahe ng Pasko, ang pagiging masaya, mapagmahal, mapagbigay, at ang pag-asa. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Aprobado na ni US President Donald Trump ang paggawa ng panibagong US Golden Fleet Navy battleships na anyay magiging mas mabilis at malakas sa buong mundo. Habang napag-alaman naman na ng mga otoridad sa Australia na planado umano ang naging pag-atake ng mag-amang sospek sa nangyaring Bondi Beach terrorist attack. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Amerika, inaprubahan na ni US President Donald Trump ang planong pagbuo ng tinatawag nitong Golden Fleet o ang mas pinalakas na US Navy battleships na ipapangalan umano sa kanya. Ayon sa Pangulo, ang naturang Trump-class USS Defiant ships ay kasalukuyang binubuo na at maaaring maging full operational sa loob ng 2.5 taon. Ito'y kung saan plano ng administrasyon na palawakin ang kanilang naval forces matapos ang mga ulat na nahuhuli umano ang Estados Unidos at China sa pagbuo ng mga naval fleet. Dagdag pa ni Trump, dito umano unang nakilala ang Amerika ang bumuo ng mga malalakas na battleships na siyang nangunguna sa maraming bansa. So I said, why aren't we doing battleships like we used to? And these are the best in the world. They'll be the fastest, the biggest. Sa iba pang balita, sa nagpapatuloy naman na investigasyon hinggil pa rin sa naganap na Bondi Beach terrorism attack sa Australia, napag-alaman na ng mga otoridad na planado raw umano ang nangyaring pag-atake. Kung saan iniulat na sinubukan para umanong bumato ng mga pasabog ang mga suspect sa kumpul ng mga tao, ngunit bigo lamang daw itong sumabog. Sa ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso si Naveed Akram, ang anak at isa sa mga gunman sa nasabing insidente, kabilang na ang 15 counts of murder and 1 of terror. Magugunitan nagpakawala ng bala ang mag-amang Naveed at Sahid Akram sa nasabing lugar nitong December 14 kasabay ng pagdiriwang ng Hanukkah kung saan 15 kataong nasawi at higit 40 naman ang sugatan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangui ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, drug suspect sa Umingan, Pangasinan, timbog sa isang buy-bust operation. Sa Showbiz Spotted, Pia Wurtzbach nagbalik tanaw sa kanyang iconic journey patungo sa Miss Universe crown. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa mga tindahan na tumanggap ng gift certificate. Ano nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pagpapatuloy ng ating balitaan na planong higpitan ng Northern Samar LGU ang kanilang seguridad sa gitna ng inaasahang dagsa ng mga tao ngayong holiday exodus. Tututukan din daw ng pulisya ang mga tindahan ng paputok sa probinsya para sa pagsalubong ng 2026. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mas lalong pinaigting naman ng PNP Northern Samar ang kanilang police visibility ngayong Kapaskuhan nang matiyak na magiging peaceful ang pagdiriwang ng Pasko. Sa kasalukuyan ay walang reported na mga untoward incident sa pagsisimula ng simbang gabi. Nananatilang pagbabantay ng mga pulis sa mga simbahan sa 9 na araw ng simbang gabi at sa mga matataong lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office, walang augmentation support mula sa region o Eastern Visayas, tanging pwersa ng PNP sa probinsya ang nakatutok ngayon sa pagbabantay. Bukas, ayon sa opisyal, mas lalong papaigtingin pang seguridad na inaasahan ng pagdagsa ng mga tao, lalo na sa capital town ng bayan ng Katarman. Nagpapatuloy naman ang police visibility hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kabilang dito, ang pagbabantay ng mga pulis sa mga bintahan ng paputok na matiyak na tanging pinapayagan lamang na paputok o fire technique devices ang ibibinta. Narito ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato. All the station na magkaroon sila ng police visibility during mass. Especially early in the morning, sila doon ng police desk doon sa in front of the church, and then pinapatrolyahan din nila ma'am yung mga simbahan for the safe. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Umingan Police Station ang isang 20 anyos na binata na residente ng Barangay Lungos Proper, San Fabian, Pangasinan matapos siyang maaresto hinggil sa illegal na droga. Batay sa ulat ni Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, alas 6:45 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team sa Barangay Poblacion East, Umingan, at isang nagkunyaring bayar at binentahan ng suspect ng 11 maliliit na plastic sachet
na naglalaman ng hinihinalang Cebu kapalit ng mark money kaya agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspek ang mark money ginamit sa operasyon at ang illegal na droga na nakumpiska rito ay tumitimbang ng 3.03 grams na may street drug price na 20,604 pesos. Naharap ngayon ang suspek sa kaso ng paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa magkakasunod na drug operation sa bayan ng Abukay, Limay at lungsod ng Balanga, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang mga itinuturong mga tulak sa nabanggit na lugar. Nitong Disyembre 22, 2025, bandang alas 3:45 ng hapon, arestado ng operatiba ng Balanga City Police Station ang isang 35 anyos na individual sa barangay San Jose, Balanga City, Bataan dahil sa pagtutulak nito ng droga at nakumpiskahan ito ng humigit kumulang sa 3 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 20,400 pesos. Samantala sa hiwalay na operasyon, bandang alas 2:30 na madaling araw, nitong Disyembre 23, 2025 sa Barangay Kalaylayan, Abukay, Bataan, inaresto naman ng mga tauhan ng Abukay Municipal Police Station ang isang 40 anyos na tsuper ng tricycle at nakumpiska ang humigit kumulang sa 6.33 gramo ng hinihinalang shabu. Bukod dito, bandang alas 3:35 na madaling araw ng Disyembre 23, 2025 sa Barangay Reformista Limay, Bataan, 3 individual naman ang naaresto ng Limay Municipal Police Station na mga tauhan ni Police Major Jimmy Albert Dicen na nakumpiska sa kanila ang hinihinalang illegal na droga na may bigat na humigit kumulang sa 6.25 gramo na may standard drug price na 42,500 pesos. Nagpaalala naman si Bataan PNP Provincial Director Colonel Mateo Salvadora na mahigpit na ipatutupad ang batas laban sa illegal na droga at sino mang sangkot dito ay aarestuhin gaano man kalit ang halaga ng droga. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadagdagan ng 420 na bagong patrolman at patrolwoman ang hanin ng Police Regional Office 11 o PR11 matapos ang isinagawang outtaking at turnover ceremony kahapon Disyembre 22, 2025 sa PR11 Parade Ground. Ayon sa PR11, ang pagtanggap sa mga bagong pulis ay bahagi ng 2025 Attrition at Regular Recruitment Program ng Philippine National Police na layong palakasin ang kakayahan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Davao Region. Sa kabuuhang bilang, 400 sa mga bagong pulis ang itinalaga sa ilalim ng attrition quota habang 20 ang itinalaga sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang tututok sa mga kaso ng cybercrime sa rehiyon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PR11, ang panunumpa sa katungkulan. Sa kanyang mensahe, iginit niya ang kahalagahan ng integridad, disiplina at paggalang sa karapatang pantao sa pagtupad ng tungkulin bilang pulis. Matapos ang seremonya, formal na iturnover ang mga bagong pulis sa Regional Training Center 11 para sa kanilang pagsasanay bago i-deploy sa iba't ibang unit sa rehiyon. Sinabi ng PR11 na ang pagdaragdag ng mga bagong pulis ay inaasahang magpapalakas sa seguridad at magbibigay ng mas mabilis at epektibong serbisyo sa publiko sa buong Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iba-iba na ang paraan ng pamimigay ng regalo sa panahon ngayon. Nariyan ang tradisyonal na mga gamit, cash, gayon din ang mga food package at ang nauuso ngayong gift check o gift certificate tulad ng mga napanalunan kagabi ng ating mga kasamahan. Ngunit paano kung tinanggihan ng pamilihan ang gift check sa kadahilan ng ito raw ay expired na? Alamin ang karampatang parusa sa report ni Rose Babiera. Tiyak marami sa atin ang nakatanggap na ng mga gift check o gift certificate ngayong holiday season. Para sa ilang employer o kamag-anak kasi, sa halip na cash, ay mas mabuti na bagay na mapapakinabangan na lamang ang ibigay sa mga mahal sa buhay.
At para hindi na isipin kung anong gamit at tansyahin o hulaan pa ang size o kulay na nais ng reregaluhan, ang mga gift check o gift certificate o gift card ang akmang sagot para iwas stress sa mga magreregalo. Ang gift check ay may takdang halaga na ipagkakatiwala ng isang issuer sa kanyang beneficiary o sa kasong ito ang magreregalo sa kanyang reregaluhan. Gayunpaman, ang ilan sa atin ayaw na umanong makatanggap ng gift certificate. Paano kasi? May ilang insidente mula sa mga nagtatangkang gamitin itong pambayad na hindi raw ito tinatanggap sa kadahilan ng expired na ito. Ngunit ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, maaari itong ireklamo. Nakasaad kasi sa Section 5 ng Republic Act No. 10962 o ang Gift Check Act of 2017 na ang pagtatakda ng mga brand ng expiration date sa mga gift check na ini-issue nito at pagtatanggi na i-honor ang hindi pa nagagamit na gift check ay iligal. Ang mga individual at brand na mahuhuling lumalabag dito ay magbabayad ng multang hindi bababa sa 500,000 at hindi higit sa 1 million pesos para sa unang offense. Sa ikalawang offense naman, bukod sa multang nabanggit, ay hindi na rin papayagang mag-issue o maglabas ng gift check ang may sala o brand ng 3 buwan. Habang sa ikatlong offense, parehong halaga ng multa pa rin at tatanggalan na rin ng kakayahang mag-issue ng gift check ang may sala. Mula sa kanyang iconic blue gown at confidently beautiful with a heart, the winning answer talagang isa. Si Pia Wurtzbach sa mga nagmarka sa kasaysayan ng Miss Universe. At ngayong Disyembre, eksaktong 1 dekada na mula nang masungkit ang ikatlong Miss U crown ng bansa. Ang pagbabalik tanaw ni Queen P sa Showbiz Report na ito. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. Eksaktong 10 taon na ang nakalipas mula nang masungkit ni Pia Wurtzbach ang corona bilang Miss Universe. At makalipas ang 1 dekada, nagbalik tanaw ang beauty queen sa kanyang Miss U journey na bumago raw sa takbo ng kanyang buhay hindi lamang dahil sa corona kundi maging sa mga taong naging bahagi ng kanyang laban. Sa kabilaan niya ng ups and downs sa mundo ng beauty pageants, say ni Queen P, my experience was real. At bagamat wala na raw siya sa pageant world ngayon, patuloy niyang magiging mahalaga kay Pia kung ano ang nirepresenta ng Miss Universe. Agad namang nagpaabot ng pagbati ang kanyang mga kapwa Miss U Queens, gaya ni na Arbony Gabriel, Shanice Palacios at Demi Lee Thibault. Sa pagkapanalo ni Pia noong 2015, natapos ang 42 taong paghihintay para muling maiuwi sa bansa ang Miss Universe crown. Kung matatandaan, naging kontrobersyal ang Miss Universe 2015 crowning moment matapos magkamali ang TV host na si Steve Harvey sa pagbasa ng nanalong kandidata. Yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes, isang araw bago ang bisperas ng Pasko. O dalawang araw. Yes, pasalamatan natin, Yuel, ang lahat ng mga nagbigay at ang nag-contribute sa ating Christmas party ng DZRH. Maraming salamat. Masyado silang marami, so hindi natin kayang isa-isahin. Pero may pasasalamatan ako yung mga bago nagbigay nito na personal naman. Sina Sec Benny Laguesma ng Department of Labor. Oo nga, meron din kaming natanggap ni Ka Henry. Di natin nalista, pero maraming salamat po from the bottom of our hearts. Thank you po. Sa mga nagpadala, nakaalala. Sabi nga nila kay, it's better to receive. Ang baliktad. Pwede bang it's better to give and better also to receive? Diba? Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.